Prostitute, Magdalena, babaeng bayaran, tagalako ng aliw, kalapating mababa ang lipad. Ilan lang yan sa napakarami mga tawag sa mga nagbebenta ng katawan para sa aliw na panandalian. Kaya na hindi na bago sa isang kagaya ni Malia ang gumalaw sa mundo na alam niyang siya'y minamata-mata at hinuhusgahan. Kaya nakatatak na rin sa kanyang isipan na wala ng lalaki pa ang mag-aalay sa kanya ng pag-ibig na wagas. Na hindi na siya kailan may makakatagpo ng tunay na pagmamahal dahil ang pagmamahal ay isang bagay na hindi niya kailanman naramdaman sa tanang buhay. At maaga itong nawala mula sa kanya sa napakamurang edad pa lamang nang sapilitang ipasok siya ng ina sa isang club, sa isang trabahong nakagisnan din ng babaeng tinatawag niyang nanay. Aba, Cynthia, ang bata pa nitong dala mo Saan mo naman ito hinigit, aber? Baka inabangan mo lang ito sa labas o kaya doon sa school at dinala mo rito sa bar ni boss. Ako ang madadali dyan, kaloka ka. Ay, ano ka ba, Telly? Anak ko to. Junakis mo yan? Oh. Ito pa yung dahilan kung bakit umalis ka doon sa dating bar na pinagtatrabahuhan mo? Siya nga. Ay, gusto mong ipasok ang sarili mong anak dito sa bar? Seryoso ka ba? Kesa naman puro ala ng katupagin niyang bata na yan. Hindi naman siya mapapala mo ng aral-aral na yan. Matanda na yan. Kaya dapat napapakinabangan ko na siya. Hindi yung aasa pa siya sa akin. Ay, ano siya Prinsesa? Ineng. Teka. Ilang taon na ba ang anak mo? 80 na yan. Hindi na yan minor de edad, Telly. Pasok na pasok yan dito. At sigurado ako na ganyang-ganyang edad ang hinahanap ng boss mo. Kita mo naman. Sariwa pa yan, amoy pinipig. Tama ka. Magugustuhan nga ni boss yan. Malaki ang ipapasok na pera nito sa akin kapag natuto ng gumiling. Ay, konting turo lang yan, Telly. Matututo rin yan. Iya. Anong pangalan mo? Hoy! Ayan na rin pangalan mo. Sumagot ka. Malia ho. Malia. Magkano mo naman ibebenta tong anak mo? Ay, 40,000. 40,000? Oh! Luka-luka ka ba? Hoy, bakit? Ayaw mo, One-time payment lang yan, Telly. Kapag nakabayad ka na, isayong-sayo na to. Naku, siguradong mababawi mo rin agad ang ipupuhunan mo dito kapag isasalang na. Naku, maniwala ka. Anong ibig mong sabihin? Iiwan mo tong Junakis mo sa amin? Ay, oo. Kailangan ko lang ng malaking-laking pera para makaalis na ako sa lugar na to. Magpapakalayo-layo na ako kaya sayong-sayo na siya. Ay, sige! Deal! Ayos! Dali ka naman palang kausap Butterfly! Yes, Mamu. Ay, magpalit ka na ng damit, Bakit? May last dance pa ako, Hindi ka nalalabas. Hindi mo natatapusin yung prod mo, okay? Ano? Anong ibig mong sabihin, Mamu Telly? May bumili na ng magdamag mo. Alam mo ba? Nakipag-bidding pa yung boylet doon sa isang customer para lang makuha ka ngayong gabi. Ay, bongga ka, day! Ha? Sino? Yung matandang mayor ba? Hindi. Iba to. Yummy to. Yummy. Bagets pa. Ay, nako, nakakaingit naman to si Malia. May nabihag na naman sa beauty niya.
Hoy, ikaw nga. Sabi na huwag kayong magbabanggit ng tunay na pangalan niya rito sa bar eh. Butterfly! Butterfly ang pangalan niya! Sampaling kita dyan eh. Tagal-tagal lang pinagsasabihan eh. Doon ka na nga! Sorry na, Mamo. Nadulas lang. Ewan ko sa'yo! Ayusin mo kaya yung shades ng foundation mo ha? Ang kapal-kapal! Nalalagas ka na oh! Kung ganyan ang makeup mo eh, hindi pantay mukha kang bangkay. Mahihirapan ka talagang humarap ng customer, bruha ka. Si Mamo talaga. Binuli na naman ako. Ganyan talaga kapag hindi favorite. Si Butterfly lang naman ang favorite ni si Mamo eh. Ano ba kayo? Tumigil na nga kayo. Magpapainom na lang ako sa boarding natin next time. Wow, ayos yun ah. Total, tiba-tiba ka naman gabi-gabi. Kaya share your blessings na lang. Malia, Butterfly pala. Hoy. Huwag nyo nga mauto-uto itong alaga ko, ha? Magbanat kayo ng mga sarili nyong buto. Huwag kayong gumamit ng buto ng iba, mga bruha. Bilisan nyo na nga dyan at maglibot-libot na kayo sa labas para naman makabingwit kayo ng malaki-laking isda. Kahit matanda at amoy lupa, patulan nyo na. Huwag na kayong choosy. Mamo talaga. O sige na, Butterfly. Magbihis ka na at kanina pa naghihintay sa labas yung boylet mo. Okay, Mamu. Galingan mo, ha? Kung kaya mong paibigin mo na, day. Para naman balik-balikan ka. Mukha madatong eh. Francis? Ikaw ba yung Francis? Hi, ako nga. Akala ko dati ko ng customer eh. Dago pala. Why? May problema ba sa mga bagong customer na kagaya ko? Mas gusto mo ba yung mga parokyano mo na? Hindi naman. Mas gusto ko nga yung bago eh. Para mas marami akong natitikman. You're naughty. Hindi naman. Shall we? Sure. Hindi pa rin ako makapaniwala. Oh, bakit? Ano nakakatawa? Dito talaga ako dinala sa tabing dagat at niyayang mag-inom. Para lang ikwento sa akin ang heartbreak mo sa ex-girlfriend mo. Ibang klase. O bakit? Masama ba yun? Hindi lang ako makapaniwala na nagbayad ka ng pera para lang may mapagsabihan ka ng sama ng loob mo dahil hiniwalayan ka ng long-time girlfriend mo. Bakit hindi mo nalang pinadala ang kwento mo sa mga radio station tapos humingi ka ng advice? Eh di hindi ka pa sana gumastos ng pera. Tsaka, sa akin pa talaga nag-share? Ano naman ang alam ko sa love-love na yan? Hindi lang naman dahil dun eh. May iba pa bang dahilan? Yes, meron. Nung nakita kita kagabi sa bar na yun, alam ko na agad sa sarili ko na you're different. You have such a strong aura. Karamdam ko, kapag kinuwento ko sa iyo yung paghihiwalay namin nung ex-girlfriend ko, dahil sa wala niyang kwentang dahilan, may feeling ako na hindi ka magdadalawang isip na iba siya sa mismong harapan ko. Hindi ka mangingimi na sabihan siya ng masasakit na salita na sigurado ikagagaan ang loob ko. Ang babaw mo naman pala? Yeah, mababaw talaga ako. Pakiramdam ko kasi walang totoong tao sa akin. Kahit pa mga kaibigan ko. I'm so sick of my friends saying na marami pa namang darating na babae. Na okay lang kahit naghiwalay kami.
Hindi kasi yun yung kailangan kong marinig. Hindi yun yung gusto kong marinig. Gusto kong sabihin nila sa akin yung mga flaws ni Trisha para ma-realize ko na hindi talaga siya perfect para sa akin. Oh, siya. Yun lang palang gusto mo eh. Bad breath ang ex-girlfriend mo. 3 times a week lang siyang mag-toothbrush. Hindi mo lang napapansin kasi mahal mo siya. Pero ang kapal-kapal ng tartar sa ngipin niya. What? O ano, ayos na ba yun? Oh, tumatawa ka naman ngayon dahil sa sinabi ko. You're funny. Please, tell me more. Wag na, tama na. Mahal na ang talent fee ko. Papatawanin ka pa? Kung nakuha lang kita kagabi, di sana kagabi pa ako masaya. Ha? Anong ibig mong sabihin? Well, iti-table na sana kita kagabi pagkatapos ng sayaw mo. Kaya lang, payment first pala ang rule sa bar na yun eh. Eh wala akong dala na malaking pera kasi wala naman sa plano kong mag-table ng babae. Kung may dala sana akong cash nun, nakuha na kita. At kagabi pa sana kita nakilala. At least nakuha mo na ako ngayon. At nasolo mo pa. And I hope this is not the last. I don't know. We'll see. Hanggat may pera ka naman, available ako. Cheers? Cheers. Good morning! Good morning, Mamu! Oh, umuwi ka pala dito sa boarding. Huh? Umuwi naman talaga ako Ay, hindi kaya, Day. Anong umuwi? Late na nga akong umuwi kagabi pero wala ka pa rin. Chinek pa nga kita sa kwarto mo pero wala ka ron. Inabot na kasi ako ng alas 4 sa condo ni Francis. Nagpumilit pa siya na ihatid ako kahit nang sabi ko magko-commute na lang ako para sana mabilis. Kaya ayun, na-late na akong umuwi. Anong late ang sinasabi mo dyan, bruhak ka? Eh halos nag-overnight ka na nga eh. Nahiya ka pa talaga sana tinodo mo na hanggang alas 8 ng umaga. Aba, lumilevel up na kayo ha? Mamu talaga Hindi ano ka ba? Huwag mong sabihin na hindi, Malia. Eh halos ginagabi-gabi ka na niya. Hindi ka raw nakikita ng iba mga customer mo dahil lagi ka na lang nasa boylet na yon. Eh, nagbabayad naman siya, Mamu. Kung di siya nagbabayad, sa tingin mo ba, entertainin ko siya? Sus! Kilala ko ang karakas mo, Malia. 2 hanggang 3 beses nga lang na nagpaulit-ulit ang mga customer mo, nagsasawa ka na. Eh bakit parang hindi ka naman yata nagsasawa sa Boylet Francis na yon? Halas siya! Bakit bigla ka yata napainom ng kape? Tama na nga, Mamu. Binibigyan mo lang ng mali siya ang trabaho ko. Tsaka, alam mo naman diba, tinatak ko na sa isip ko na wala nang lalaking magseseryoso sa akin dahil dito sa uwi ng trabaho ko. Hala! At why naman bakit naging malungkot ang mukha mo? Babaita ka. I smell something fishy. Na-fall into your arms ka na dyan sa boylet na yun, ano? Ano, Mamu? Ikaw talaga, Huwag ka lang mag-deny. Don't tell a lie. Aminin. Bruhang to, kilala kita. Hindi ka ganyan. Love mo na ang Francis na yun, no? Hindi ko alam ang sinasabi mo, Mamu. Sige. Hindi kita pipilitin kung ayaw mong sabihin. Pero kung ano malang nararamdaman mo, gusto ko lang malaman mo na okay lang sa akin, Day. Alam mo naman na gusto ko ring makita na masaya ka, Malia. Kaya lang,
kung alam mo sa sarili mo na hindi ka pa handa. Dahil ikaw na rin na nagsabi, di ba? Tumatak na sa isip mo yung sinabi mo na walang lalaking magmamahal sa'yo. Gusto ko, dahan-dahanin mo kung ano man ang nararamdaman mo. Pakiramdaman mo ang sarili mo. Pakinggan mo ang tinitibok ng puso mo. Dahil kapag nagmadali ka, baka masaktan ka lang din at pagsisihan mo yan sa bandang huli. Ayoko na may dumagdag pang sugat sa matagal mo nang dinaramdam na sakit mula sa nakaraan mo. Mula nang iwan ka ng mama mo sa akin. Ayokong ma-broken hearted ka uli, Malia. Alam mo naman na parang anak na kita. Basta ang maipapayo ko lang sa'yo, dapat handa ka. Kung alam mo rin naman sa sarili mo na hindi ka talaga magiging handa kahit kailan, at talagang trabaho lang yun para sa'yo, mas maganda kung lilinawin mo na agad yun sa kanya, ngayon pa lang. O ano? Naiintindihan mo ba ang litanya kong yun sa'yo, Malia? Yes, Mamo. Nandyan na ulit yung boylet mo. Naghihintay na siya sa may parking area. Magkano ang binayad niya? Thank you. Akin na yung binayad niya, Mamo. Ha? Aba, bakit? Pinipili kong maging tahimik ang buhay ko, Mamo. Malayo sa mga komplikadong bagay. Tama ka sa sinabi mo. Kailangan kong linawin sa kanya to. Kapag nagpatuloy pa to, baka hindi ko na rin kayang pigilan ang sarili ko at maghangad pa ako ng sobra sa mga bagay na hindi ko naman talaga deserve. At isa na si Francis sa hindi ko deserve, Mamo. Alam ko kung saan lang ako dapat lumugar. Sigurado ka ba naman dyan? Hindi, Mamo. Pero pipilitin kong maging sigurado. Kaya pwede ba, ibigay mo na lang sa akin yung pera para maibalik ko na sa kanya. Alam ko na bawal akong tumanggi o mamili ng customer. Pero ngayon lang naman to. Pagbigyan niyo na ako, Mamo. Siguraduhin ko naman na makakahanap ako ng ibang customer ngayong gabi para mabawi ko yung pera na ibabalik ko sa kanya. Please. Ay, ang alaga ko. Sige. Pagbibigyan kita dyan sa gusto mong mangyari. Halika nga rito. Sana tama ang desisyon mo, ha? At sana, kayanin mong panindigan. Oh, ito na ang datong. Thank you, Mamo. Hi, good evening. Let's go. Hindi ako sasama, Francis. Ito na yung perang ibinayad mo kay Mamo. Wait. Anong ibig sabihin nito? Why are you giving this back to me, Malia? Ilang ulit ko nang sinabi sa'yo, di ba? Huwag mo akong tatawagin sa tunay kong pangalan kapag nasa bar tayo. Huwag mo iba yung usapan. Pwede ba? I'm asking you, why are you giving this back to me? Hindi ba obvious? Hindi kita tinatanggap bilang customer ko. At kahit kailan, hindi na, Francis. What? Ano ba nangyayari sa'yo?
Bakit bigla ka nagkaganyan? Ayos lang naman tayo ng mga nakaraang araw ah. Hindi ba? Di ba we're both okay? Yun na nga, Francis. Masyado tayong okay. Sobrang okay natin, nakalimutan ko na kung ano lang ako sa'yo at kung ano lang kita. Wala ako nakikitang masama doon, Malia. Butterfly, Francis, butterfly. Yun ang codename ko bilang pokpok sa bar na to. Fine, okay. Butterfly. Pero wala akong pakialam. It's just a code name. Alam ko kung sino ang pinakasamahan ko sa mga nagdaan na araw at linggo. Okay. Gusto kita, Malia. I like you. Akala ko hindi ko na magagawang makalimutan si Tricia. Akala ko hindi na ako makakapag-move on sa sakit na dinulot niya sa akin. But I was wrong. You came into my life, Malia. So please, don't do this to me. I'm begging you. Ibaling mo na lang sa ibang babae ang pagtingin mo sa akin. Hindi ako ang babae na para sa'yo. Bakit ba hindi mo ako magawang paniwalaan? Hindi mo ba nakikita? Ang layo ng agwat ng buhay mo sa buhay ko. Isa akong bayarang babae. Anong hindi mo magets doon? Wala akong pakialam kung bayaran ka. Mahal kita. Mahal kita, Malia. Hindi mo ako mahal, Francis. Tawag lang yan ng laman. Kaya pwede ba? Nakikiusap ako. Huwag mo na akong balikan pa dito sa bar. Nandito na ang buhay ko at hindi ko nakikita ang buhay ko sa labas ng mundong to. Kung iba lang na nasa sitwasyon niya, etong si Malia, Butterfly pala, siguradong hindi magdadalawang isip ang mga to na tanggapin itong inaalok sa kanya ni Francis. Sa trabaho niya kasi at bilang veterana na sa bar sa maagang edad pa lamang, alam niyang maraming lalaki na nalilito pa rin sa kanilang nararamdaman sa puso at sa hilab ng puson. At pag nakaraos na ng ilang beses, ang mga ito ay biglang matatauhan na lamang sa katotohanan. Sanay na si Malia na ilang beses nang masaktan at natutuhan na niyang lumagay sa praktikal at sa totoo lamang. Para kay Malia alias Butterfly ay walang personalan, trabaho lamang. At kasama na doon, itong pangungulit sa kanya ng manliligaw na si Francis. Kaya nga kahit kapit na sa patalim, si Malia in fairness ay may prinsipyo pa rin. At binalik sa customer ang pera. Sa customer na naghahangad na iahon siya mula sa trabaho kung kinalakihan niya. Pero tama ba ang ginawa ni Malia? Ito ba'y mapaninindigan niya? O kalaunan, baka ito'y pagsisihan niya? Pero bakit nga bang ganito lamang ang pagtatatwa sa kanya ni Malia? Tingin ba niya sa sarili ay hindi karapat-dapat sa pagmamahal o sa pag-ibig na dalisay at wagas?